Episode 182 na tayo na FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya. Naglalakad nga itong si Roda, no? Binabaybay niya ang papuntang simbahan ng Quiapo at kumakalam na nga ang kanyang sikmura, nagugutom na nga siya. Natatakam siya sa mga pagkain. So, kino-question siya nung tendera, kakain ka ba? Kung hindi ka kakain, umalis ka na lang dito. Lumayas ka na. Napakasungit mo naman. Hindi naman masarap yung binibenta mo. Luma na yan. Hindi naman masarap. Papakla. Hindi totoo yung sinasabi mo, no? So, nung pagpasok sa gate ni Roda sa may, simbahan ng Quiapo, nakita niya si Dory, na isa sa mga pinapautang niya. Roda, my friend, Dory, kamusta ka na? Ano kaibigan, ha? Ikaw ang dahilan kung ba't ako hiniwalay ng asawa ko. At ikaw rin ang dahilan kung bakit bumagsak ang hanap buhay namin noon, walang niya ka. Sabi, no? O ikaw naman, kala mo kung sino ako ka. Ang sinisisi mo sa pag-iwalay ninyo yung asawa mo? Aba, hindi ko nasagot yan. Aba, walang niya ka. Tinawag yung mga kasama, yung mga kaibigan. Ipapabubog mo ko sa mga kaibigan mo. Hawakan niya yan. Alam mo, walang niya ka talaga. Si Roda sa mukha. Tapos unang-una, sinokmuraan. Buti nga sa'yo. Yan. Nalaglag yung kanyang salamin. Sobrang lakas ng pagkakasuntok. Abi, mga walang niya kayo, wag niyo akong bugbugin. Bitawan niyo ako, sabi ni Roda. Sama pa rin ng pag-uugali. Kahit binubugbog na, lumalaban pa rin ng salita. Yan, sinikmuraan. Buti nga sa'yo, deserve mo yan. Bugbog sarado ang Roda niyo. Hanggang sa napasubsob na nga sa may sahig. Yan, nabitawan niya ng tsinelas niya. Samantala, nakipagkita na nga itong si David kay Olga dahil nga magbabayaran na. Nasan na? Tinawag ni Olga yung tauhan niya at ibinigay nga yung kalahating milyon. Gaya ng napag-usapan, kalahating milyon. Alam mo, David, bukas ay pista ng Nazareno. Mahalagang araw ito para kay Ramon. Kinakailangan ay ipakilala mo na talaga sa kanya na ikaw talaga si Tanggol. Kailangan udyokin mo siya. Kailangan makuha mo ang loob niya dahil sa isang pagkakamali, David, papatayin ka niya. Kaya sabi ko sa'yo, kayang-kaya ka niyang patayin. Kaya ngayong araw na to ay umpisa na ng panibagong buhay ni Ramon dahil hindi niya ito malilimutan. Ito ng bagong yugto ng buhay niya. Memorable ito sa kanya. Kaya kailangan mo talagang patunayan kay Ramon na ito talaga ang anak niya. Sabi naman ni David, no? Ginagawa ko naman ng lahat, Ginagawa ko naman ng tama yung mga sinasabi mo sa akin. Sabi niya, no? So talagang napagkasundoan ng dalawa na kinakailangan maging maingat sila sa mga kinikilos nila para tuluyan talaga nilang manin lang itong si Ramon. Samantala, itong sina Noy saka si Tinding papunta nga ng simbahan ng Quiapo. Narinig nila itong si Roda kasi may ingay Ano yun? Sabi, no? Nagtanong-tanong muna sila sa mga ali. Sabi ng mga ali, ay si Roda ho, binubugbog. Buti nga sa kanya, dapat lang sa kanya yan. Ay naku, tara, puntahan natin. So inawat ni Tinding yung mga kalalakihan na bumububog kay Roda. Ayan, tigil niya yan. Tapos inangat nila si Roda. Sabi niya, Tinding, Noy, ako, nasan ba yung salamin ko? Hindi ko na makita. Kinuha ni Noy, isinuot. Nasira ng salamin ko, mga walang niya sila. O sabi ni Tinding, Roda, sabi niya, dapat sa'yo, magbago ka na. Nandiyan ang itim na Nazareno. Magdasal ka, manalangin ka, humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Nang sa ganun, pasanin naman niya lahat ng mga problema tinatamasa mo. At kapag naawa sa sa'yo, baka ibalik pa niya yung mga bagay na nawala sa'yo. Pinaparangalan niya. So sabi naman ni Roda, bakit mo ako sinusumbatan, ha? Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Yan, kinakalog-kalog niya yung ulo ni Roda. Dinodoro-doro yan sa gigil niya. Yan, So sabi naman ni Tinding, Noy, meron pa ba tayo natin ng pagkain dyan? Ay, oo, meron. Sige, bigay mo na. Binigyan ng pagkain. Tapos sinusumbatan talaga ni Tinding, sabi niya, magbago ka na. Sama-sama ng ugali mo. Hindi lang ako sa kasino yung kaaway mo dito, marami. Dahil sila, hinihintay lang talaga nila yung pagbagsak mo dahil sila gumagante laban sa'yo. Sabi niya, no? O sabi naman ni Roda, ano ba to?
bibigyan nyo na lamang ako ng pagkain tira-tira pa, sabi niya. Nagrereklamo pa. So sabi naman ni Noy, nako, Roda, pwede ba babaan mo na yung pride mo kahit konti lang? Kasi mas matindi ang galapak ng isang ibon na talagang nangangarap na maging mataas ang lipad. Sabi naman ni Tinding, no, hayaan mo na yan, Noy. Umalis na tayo. Iniwan na. So, ito namang si Roda, pinagsisigawan yung mga tao na sa paligid niya. Wala kayong pakialam sa akin. Sabi, lumayas kayo sa harapan ko. Sinigawan niya. Tapos habang naglalakad sila, sabi naman ni Noy Tinding, sa dami na atraso sa'yo ni Roda, bakit nagawa mo pa siyang tulungan? Sabi naman ni Tinding, alam mo, Noy, ginawa ko lang ang tama. Saka, pista ng Nazareno bukas. Kailangan ko rin gawin ito para naman ambunan ako ng swerte, ng blessings, di ba? Sabi niya, magpapakita ko na rin to ng pagiging tapat ko sa kanya bilang isang deboto. Samantala, pumasok itong si Roda sa loob ng simbahan at talagang nanalangin. Kino-question pa ang Panginoon bakit daw niya ito naranasan. Nakulungkot talaga ito si Roda. Sabi niya, no, basta po, ibalik niyo lang po sa akin yung mga kaibigan ko, yung mga pera daw niya. Yun. Ngayon, nung nakalabas nga itong si Roda ng simbahan, napaupo na lang siya sa may kanto ng simbahan dahil napagod siya eh. Ngayon, inabutan siya ng pera, 50 agad. Sabi ni Roda, nagreklamo pa, hoy, hindi ako pulube. Ano ako binibigyan ng pera, ha? Tapos meron pa nag-abot na isang babae, 20 pesos. Sabi, ang sungit naman nito. Samantala, si Mang Marsing, pinagkakaguluhan ng mga tao sa Quiapo, yung mga kapwa nila tendero-tendera. Sabi nung Ale, Mang Marsing, magkano naman po yung tubo sa inyo? Ay, 20%. Halimbawa, kung umutang ka sa akin ng 10,000, ibibigay mo sa akin ng 2,000 yung tubo, bali 12,000. Ay, para po palang si Roda. Sa amin naman, tapat kami. Saka mabait kami. Saka hindi naman kami agad namimilit kapag naniningil. Sabi, no? Mang Marsing, araw-araw po bang araw-araw. Araw-araw kayo magbabayad ng 500. Nandiyan naman sina na taga-paningil. Diba? Sabi, no? Mang Marsing, paano naman po kapag di ho kami nakabayad ng eksaktong oras? Sabi ni Mang Marsing, syempre, merong penalty. Diba? Sabi, no? Pero dito, walang sapilitan, sabi niya. So, sabi daw niya, ngayon, bibigyan ko kayo ng promo, natural. Bukas, pista ng Nazareno, kaya sa susunod na linggo nyo na, kayo mag-uumpisa magbayad. So, nagpautang na sila. Nag-utangan na. Samantalang itong si Roda, nagsulat siya. Nagsulat siya gamit yung uling. Nilagay niya, sabi niya, ma'am sir, pahingi po ng kaunting tulong, sabi niya. Sabi ng isang lalaki, ang laki-laki mo na, namamalimos ka pa, sabi ni Roda, no? Che, ang laki-laki ng katawa mo, wala kang man lang maibigay na pera sa akin. Loko-loko talaga to si Roda. Samantala, ito namang si Tanggol, sinasabihan ni Ben, sabi niya, paano ba yan, Tanggol? Hindi ka ba nila namukaan? Sabi naman ni Tanggol, basta, hindi ko alam pero hinahabol kasi kami ng mga pulis. Sabi naman ni Ben, panalangin mo na lang na walang mga CCTV. Ang dami pa mga CCTV sa mga establishmento ngayon. Panalangin mo na lang na walang nakakilala sa inyo. So pinag-uusapan ni na Mayor, ito nga si Tanggol, na yun nga, diba, pagdating nga ng panahon, hindi rin naman magtatagal na pag-iinitan talaga sila ng grupo ni Nabong. Lalo na't nalaman na pinapaboran ngayon si Tanggol pati mga kaibigan niya. So ibig sabihin sila na ang papalit kay Bong. Kaya panigurado, talagang gaganti po. Sabi naman ni Mayor, subukan lang nilang gumawa ng kaguluhan o na mismo ang papatay sa kanila. Samantala, pumunta ng court itong si Chief Espinas kasama si Makasantos saka si Warden. Makinig kayong lahat. Una sa lahat, ayoko talaga ng gulo. Ayaw ko nang mauulit ang kaguluhan na nangyari nung nakaraan. Maliwanag. Kung tutuusin nga, mabait pa ako sa inyo. Mabait ako, oo. Ganito na lang. Sa susunod na linggo, kapag naging mabait kayo ngayon, ay magpapadala ako dito ng mga artista para naman maaliw kayo dito sa may selda, hindi kayo maburyo. Yun nga lang, pakiusap ko sa inyo, wag na wag kayong gagawa ng gulo at wag na wag nyo silang babasusin. Maliwanag. Sabi naman ni Warden, no, pasalamat nga kayo, mabait pa si Chief Espinas at naiintindihan kayo.
Kaya sa susunod na gawin nyo tong kaguluhan na to, alam nyo na mangyayari sa inyo. Talagang paparusahan kayo. Sabi naman ni Chief Espinas Makasantos, pakawalan na yung mga kaibigan ni Tanggol sa Bartolina. Opo, yun na, pinuntahan na. So nagulat sila. Sabi, bakit po? Balik selda na kayo. Ang dahil pang tanong. Sabi ni Makasantos, no, sige na, tayo na. Pinatayo na sila. Yan na. So ito na. Habang bumabalik na nga yung mga kaibigan ni na Tanggol papuntang selda, nagulat din sila dahil nakalabas na agad sila Ngayon, nakita na nga ito ni Tanggol. Sabi naman ni Makasantos, ito na Tanggol sinunod na ni Chief Espinas yung kahilingan mo. Andito na yung mga kaibigan mo. Kaya kayo, papakabait na kayo Maraming salamat po sir, sabi ni Tanggol. Sabi ng mga kaibigan niya, Tanggol, kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Sabi ni Ben na sumabat, hindi. Meron kasi siyang sinunod. Meron silang pinagawa sa kanya. Ano? Sabi ni Tanggol, pumatay ako ng tao. Sabi ng mga kaibigan niya, mamamatay tao ka na ngayon Tanggol? Sabi ni Mayor, ngayon lang yan. Kinokonsensya nila sa Tanggol. Pero kapag natapalan na ng malaking pera yan, masasanay na yan. Lalamunin na sila ng sistema. At talagang hindi na nila isipin yung konsensya na yan. Sabi niya, O sabi ng mga kaibigan, so, ginawa mo pala to para iligtas kami. Maraming salamat, Tanggol. Diligtas mo ang mga buhay namin, sabi ni Tanggol, Kailangan kong sundin na ang pinag-uutos nila Kahit labag man sa kalooban ko, alang-alang lang sa kaligtasan ninyo para hindi kayo mapatay, sabi ni Tanggol. So, dito na po nagtatapos ang review Enrica para sa gabing ito mga kapamilya. Bukas pakatutukan natin. Eto na, paparating na ang pangalawang misyon ni Tanggol. Iyon ay walang iba kundi ay ang supuin niya ang Red Phoenix na dahilan kung bakit sila ay nakulong. So, ang ganda nito. Ito na yung dapat natin pakatutukan mga kapamilya. Kaya, wag natin itong palalagpasin. At dito na po natatapos ang review Enrica para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FTJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.